Pinalayas ako ng asawa ko. Matapos kong manalo ng 50 milyong piso sa Ultraloto. Wala kang makukuhang kahit isang kusing sa pera ko. Ikaw na tamad at walang kwentang babae. Sigaw niya sa akin. Puno ng galit. Pero ang gago. Hindi niya sinuri ang pangalan sa likod ng tiket. Pagkaraan ng isang linggo, nagbago ang lahat. Minsan, ang taong katabi mo matulog ay hindi lang nakasisira ng puso, kundi pati na rin ang kaluluwa mo. Kahit pa hindi siya nagtataas ng boses. Si Elena L.A. Hilario ay 38 taong gulang. Ang mukha niya ay mukha ng isang babaeng natutong manahimik. Hindi dahil sa kaduwagan, kundi dahil sa pag-iingat. Ang mga mata niya, kahit pagod, ay mayroon pa ring kislap ng isang taong hindi pa lubusang sumuko sa pagiging di nakikita. Sa loob ng 5 taon, nagsilbi siyang janitress sa Philippine General Hospital, sa Maynila. Midnight shifts. Double duty. At ang laging pulso ng sakit sa paa niya ay ang araw-araw niyang kasama. Ang uniforme niyang puti ay laging malinis. Kahit na ang sahod niya ay sapat lang halos sa pamasahe. Nakatira siya sa Tondo. Sa isang siksikang working class na lugar. Magkakalapit ang mga bahay na may matataas na bakod na bakal. Nagpoprotekta sa mga residente mula sa mga kapitbahay na masyadong maraming alam. Pero walang sinasabi. Kasama ni Elay sa isang bubong ang asawa niyang si Demetrio Demet Salazar. At ang dalawa nilang anak. Si Jojo na 11. At si Destiny Tinik na 7 taong gulang. Parehong nag-aaral ang mga bata sa pampublikong eskwelahan. Si Demet naman ay ginugugol ang mga araw niya sa panonood ng teleserye. O nakakulong sa kwarto. Nagsisigarilyo at sinisisi ang mundo sa kanyang malas. Ang huling beses na nagkaroon siya ng formal na trabaho ay halos 1 taon na. Ayon sa kanya, mga ibobot ang mga boss at mga traidor ang mga kasamahan sa trabaho. Mula noon, lumala ang ugali niya. Naging madalas ang pag-aaway. Sigawan. Kalabog ng pinto. Mahahabang katahimikan. At mga banta. Na kahit walang pisikal na marka, ay unti-unting lumalason sa paligid nila. Tumigil si Elay na magbahagi ng problema sa kanya. Hindi na niya ibinabahagi ang kanyang kagalakan. O lalo na ang kanyang mga pangarap. Isang Biyernes, pagod na pagod pagkatapos ng 12 oras na paglilinis sa ospital. Huminto siya sa harap ng isang convenience store. Isang dilaw na fluorescent na karatula ang nag-aanunsyo ng jackpot. Na umabot sa 500 milyon. Chinek niya ang kanyang wallet. Mayroon na lang siyang 300. Nag-alinlangan siya. Pero may kung anong nagtulak sa kanya. Marahil ang desperadong pagnanais para sa ibang buhay. Kaya kumuha siya at bumili ng isang tiket. Nang gabing iyon, habang humihilik si Demet, malakas ang tunog ng zihi. At may walang laman na bote ng gin sa tabi niya. Inilagay ni Elay ang tiket sa likod ng kanyang novena booklet. Tiningnan niya ito huling beses bago humiga sa kama. Niyakap niya ang sarili at ipinikit ang mga mata. Hindi niya binanggit kay Demet ang eksaktong numero. Sinabi lang niya, para lang alam mo, bumili ako ng lotto ticket. Malay mo, hindi man lang kumilos si Demet. Iwinagayway lang niya ang kamay, na parang nagtataboy ng langaw. Lumipas ang mga araw. Si Elay ay nanatili sa kanyang routine, trabaho, bahay, pagtulong sa mga bata sa homework, at pag-iwas sa masamang mood ni Demet. Isang hapon, pagbalik niya galing sa ospital, napansin niyang iba si Demet. Hindi ang kanyang ekspresyon, kundi ang katahimikan. Isang tensyonado, nakabibinging katahimikan. Nakaraniwang nauna sa bagyo. Nakaupo si Demet. Walang kibo. Sa hapagkainan. Hawak ang tiket ng loto. Inaanunsyo sa zihi ang balita.
Ang numerong nanalo sa Ultraloto ay 9 8 4 1 6. At ang eksaktong numerong iyon ay nakaimprenta sa tiket. Nahawak niya sa kanyang mga daliri. Naramdaman ni Eli ang bahagyang panginginig ng kanyang mga tuhod. Lumapit siya. Sinusubukang umintindi. Sa akin yan. Mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Demet. Tinitigan lang siya nito ng tuyo. Madilim na tingin. Tulad ng isang ganap na estranghero. Inulit niya. Binili ko ang tiket na iyan gamit ang huling 300 ko. Ang sumunod ay isang pagsabog ng matagal ng kinikimkim na galit. Tumayo si Demet. Ibinato ang silya sa sahig. At sumigaw ng may tindi na nagpatakbo kay Tini. Na naglalaro sa kwarto. Sa takot. Ikaw, iniisip mo bang sa iyo ang perang iyon? Wala kang makikitang kahit isang kusing. Dapat magpasalamat ka pa nga na tinitiis kita nitong mga nakaraang taon. Natigilan si Eli. Naramdaman niyang umalis ang dugo sa kanyang mukha. Si Jojo ay lumabas sa likod niya. Malaki ang mga mata. Tay, bakit mo sinisigawan si inay? Pero hindi tumigil si Demet. Bahay ko ito. Mga batas ko ito. Hindi niya sisirain ng mga anak mo ang buhay ko ngayon. Umatras si Eli. Ang puso niya ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang likod ng isang silya. Demet. May pangalan ko sa tiket na iyan, binili ko iyan. Walang pangalang nakasulat dyan. Sigaw niya. Iwinawagayway ang papel sa hangin. At kung meron man, puputulin ko iyan sa mukha mo. Umalis ka. Lumayas ka sa bahay ko ngayon. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Niyakap ni Jojo ang kapatid niya. Sinusubukang takpan ang kanyang mga tainga. Hindi maintindihan ni Eli. Ayaw niyang intindihin. Ito ang bahay niya. Ang mga anak niya. Ang pamilya niya. Pero sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala na siyang natitira. Pumasok si Demet sa kwarto. Binuksan ang aparador at inihagis ang ilan niyang gamit sa sahig. Isang basag na maleta. Isang pares ng lumang sapatos. 3 kupas na blusa. Kinalagkad niya ang mga iyon sa pintuan. Si Eli, na ang dignidad ay nakabitin na lang sa isang hibla. Yumuko upang damputin ang mga iyon habang sumusilip na ang mga kapitbahay. Anong ginagawa mo? Demet? Nakikita ka ng mga bata. Sigaw ng isang kapitbahay mula sa ikalawang palapag. Huwag kang makialam. Chismosa. Galit niyang sabi. Iniisip ng babaeng ito na lolokohin niya ako. Umalis si Eli. Dala ang maleta. Tumakbo si Jojo sa likod niya. Nay, huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan. Hindi ko kayo iniiwan. Mahal. Hinding-hindi. Kailangan ko lang mag-isip. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Dumaan siya sa mga kalye na tila mas madilim kaysa dati. Ang lungsod ay nagpatuloy. Walang pakialam. Walang huminto para tingnan ang isang babaeng may walang laman na mata. At isang kumpuni na maleta. Nauwi siya sa pag-upo sa isang park bench. Ang lamig ng gabi ay bumaon sa kanyang mga buto. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at huminga ng malalim. Sinusubukang huwag magkahiwa-hiwalay. Malapit na maghating gabi. Nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text mula kay Jojo. Nay, mahal kita. Magiging ayos ang lahat. Promise. Napahagulgol si Eli. Walang puwersang makakapigil sa nararamdaman niya sa sandaling iyon. Samantala, nagdiriwang si Demet sa bahay kasama ang mga kaibigan. Na halos hindi alam ang gitnang pangalan niya. Uminom siya na parang sa kanya na talaga ang pera. Nag-post siya ng story sa social media na hawak ang tiket. Walang kamalay-malay na sa likod.
May maliit na sulat sa lapis na nakasulat. L.A. Hilario. Tondo. 11 paghahati 27. Ang tiket ay nanatiling buo. Nakasiksik sa pagitan ng mga pahina ng kanyang novena booklet, na ginamit ni Eli bilang kanyang safety deposit box. Natagpuan ito ni Demet habang naghahanap ng anumang maibebenta. Hindi siya nag-abalang tumingin sa detalye. Hindi niya naisip na may karapatan si Eli na mag-claim ng anuman. Dahil sa isip niya, wala man lang karapatan si Eli sa sarili niyang pangalan. Sa parke, isang matandang babae, mga 60, ang lumapit kay Eli. May dalang mainit na kape. Ayos ka lang? Iha. Ah. Hindi. Pero magiging ayos din. Gusto mong magkwento? Huwag po muna ngayon. Baka bukas. Ininom ni Eli ang kape. Parang lasa ito ng kabataan. Ng kung anong meron dati. At sa sandaling iyon, habang natutulog ang lungsod at tila gumuho ang mundo niya, napagtanto niyang may gumising sa loob niya. Hindi ito galit. Hindi rin ito paghihiganti. Ito ay dignidad. At kahit na sa gabing iyon, natulog siya sa isang bangko na may basang sapatos at durog na kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nangangarap siya. Napanaginipan niyang tumayo siya. Napanaginipan niyang bumalik siya para sa kanyang mga anak. Napanaginipan niyang ang tiket na ito, na tila nag-iwan sa kanya na walang-wala, ay magiging simula ng lahat ng karapat-dapat para sa kanya. Ang umaga ay hindi nagdala ng pag-asa. Nagdala ito ng lamig, masakit na likod, at isang lasa sa bibig niya na hindi gutom. Ito ay lumang kalungkutan. Nagising si Eli. Nakaupo sa park bench. Yakap ang kanyang kalungkutan. Ang mukha niya ay basa sa drizzle ng umaga. Wala na ang babaeng nagbigay sa kanya ng kape. Nag-iwan lamang ng ilang tao na natutulog sa karton. At ang etsyo ng sarili niyang isip na tumitibok sa kanyang dibdib. Tumayo siya ng walang direksyon. Naglakad siya sa mga walang laman na kalye. Nakabalot sa isang jacket na hindi nagbibigay init. Hinihila ang maleta na lalong bumibigat sa bawat hakbang. Nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng kanyang ina. Kumatok siya gamit ang nanlalamig niyang kamao at naghintay. Narinig niya ang kaluskos sa likod ng pinto. At sa wakas, ang tunog ng kandado na bumukas. Lumabas si Nanay Belen, isang tuyong babae na ang tingin ay tumigas sa paglipas ng panahon. Hindi siya nagmagandang umaga. Sinuri niya ang anak niya mula ulo hanggang paa at pinagsaluhan ang mga braso. Ano na namang nangyari? Tanong niya. Walang pagtataka. Kailangan ko pong tumira muna rito ng ilang araw. Pinalayas ako ni Demet. Bumuntong hininga si Belen na para bang libu-libong beses na niyang narinig ang kwentong ito. At ngayon mo lang napagtanto kung sino siya. Sinabi ko na sa iyo. L.A. Binalaan kita noong una mo siyang nakilala. Hindi ka kailanman minahal ng taong iyon. Alam ko. Hindi ako nandito para sermunan. Para lang po sa bubong. Ma! Iyon lang. Nag-alinlangan si Belen. Tiningnan niya ang anak niya sa paraan ng pagtingin sa isang lumang bato. Sa huli, binuksan niya ang pinto. Pumasok si L.A. Ang hangin ay amoy sunog na sibuyas at pagkadismaya. Dumiretso siya sa sofa at bumagsak. Umupo si Belen sa isang silya. Pinagsaluhan ang kanyang mga binti. At nagsindi ng sigarilyo. Paano ang mga bata? Hindi niya ako pinayagang kunin sila. At umalis ka nang hindi lumalaban? Tiningnan siya ni Eli nang may walang laman. Umiiyak na mga mata. Wala na akong lakas. Ma! Pakiramdam ko patay na ako sa loob. Kaya, anong gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Dahan-dahang ibinuga ni Belen ang uso. Aba! Mas mabuting malaman mo kaagad.
Dahil hindi ka mananatili rito habang buhay. Ang matalim na sakit sa tiyan ni Eli ay agad. Wala siyang mahanap na kapanatagan kahit sa sarili niyang dugo. Ang kanlungan na hinahanap niya ay may presyo na hindi niya gustong bayaran. Paghamak na nagbalak kayo bilang tulong. Tiniis niya ang 2 gabi. Sa ikatlo, nagdesisyon siyang umalis. Gumamit siya ng library computer terminal upang maghanap ng mga shelter. Para sa mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan. Nakahanap siya ng isa. 6 na blocks lang mula sa ospital. Kumatok siya sa pinto ng may takot. Isang babae sa kanyang 4 na puti ang nagbukas. Kayumanggi ang balat. Malalim ang mga mata. Matatag ang ekspresyon. Ikaw siguro si Eli? Opo. Sinabi nila na tumutulong kayo rito. Ako si Tess. Tuloy ka. Ang lugar ay isang lumang bahay. Maalab na inayos. May mga poster ng pagkakaisa sa dingding. Mga litrato ng nakangiting mga babae. Isang kusina na amoy mainit na sabaw. Mga bata na tumatakbo. At tahimik na luha. Naramdaman ni Eli na sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sa unang pagkakataon sa ilang araw. Dinala siya ni Ate Tess sa kanyang opisina. Kumuha siya ng notepad at nagsimulang magsulat. Buong pangalan, Elena Hilario. Edad, 38. Karahasan, pisikal. Emosyonal. Ekonomikal. Nag-alinlangan si Eli. Emosyonal at ekonomikal. Siya. Pinalayas niya ako sa bahay sa harap ng mga anak ko. Tumango si Ate Tess. May patunay ka ba? Wala. Salita ko lang. At isang loto ticket na binili ko at kinuha niya. Tumingala si Ate Tess. Loto? Opo. Bumili ako ng tiket 1 linggo na ang nakalipas gamit ang huling 300 ko. Iniwan ko ito sa bahay. Nanalo ito ng 500 milyon. At kinuha niya. Pinalayas niya ako at ininsulto. Sabi niya, wala akong karapatan sa kahit ano. Natahimik si Ate Tess sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ang salamin niya. At tiningnan siya ng higit pa sa atensyon. Tiningnan siya ng may pagiging tao. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Ano? Ibig sabihin, hindi ka lang nagdusa ng emosyonal na pang-aabuso. Nagdusa ka rin ng pagnanakaw. Kung may pangalan mo sa tiket na iyan, iyang pera na iyan ay legal na sa iyo. Naramdaman ni Eli na may kuryente na dumaloy sa kanyang balat. Hindi niya naisip ang posibilidad na ito. Sa isip niya, nawala na ang lahat. Pero si Ate Tess ay nagsasalita tungkol sa batas. Papeles. At hustisya. Paano kung walang maniwala sa akin? Paano kung sabihin niya na siya ang bumili? Sinabi mo na binili mo gamit ang huling 300 mo. May patunay ka ba? Nagbayad ako ng cash sa isang corner store. Tiningnan siya ni Ate Tess ng mariin. Eli, tatanungin kita ng isang mahirap na tanong. Gusto mo ba ng hustisya? O gusto mo ng paghihiganti? Hindi agad sumagot si Eli. Kumuha siya ng isang lukot na litrato sa bulsa niya. Siya, ang kanyang mga anak, at si Demet sa parke. Isang lumang litrato noong masaya pa sila. Nawala na ngayon. Gusto kong tingnan niya ako sa mata at mapagtanto niya na wala siyang karapatan. Iyan ang gusto ko. Isinara ni Ate Tess ang kanyang notepad. Iyan ang tinatawag na emosyonal na hustisya. At tutulungan kitang makuha iyan. Samantala, sa bahay na dating kay Eli, nagtutoast si Demet kasama ang grupo ng mga estranghero. Mga kabataang babae. Oportunistang kaibigan. Usok. Malakas na musika. Mga bote ng champagne at mga walang katuturang pangako. Nag-hire siya ng photographer para mag-stage ng photoshoot bilang
Bagong milyonaryo ng bayan. Nag-post siya online na hawak ang tiket. May caption na, "Grind paid off." Mga tol. Mula sa wala. Naging mayaman. Ang ego niya ay lumutang sa lahat. Nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa mga babaeng hindi pa niya nakakausap noon. Inimbitahan siya sa hapunan. Pinuri. Bumili siya ng sports car. Kahit hindi siya marunong magmaneho. At kumuha ng chauffeur. Nagsuot siya ng peking relo at humiram ng gintong kadena. Naging viral personality siya. Pero nagsimulang dumating ang mga tawag. Una, mga anonymous. Pagkatapos, naging mapilit. Sa una, inakala niyang biro lang ang mga iyon. Pagkatapos, nagsimula silang mag-iwan ng mga mensahe na nagpapahina sa kanya. Alam naming hindi mo tiket yan. Magsaya ka habang kaya mo pa. Ang pera hindi naghugas ng dumi. Laging lalabas ang katotohanan. Nagsimulang magpalit ng kandado si Demet. Nag-install ng mga kamera. At nagiging paranoid. Hindi siya makatulog. Pinaghihinalaan niya ang lahat. Kahit ang kapatid niyang si Kuya Kevin. Na pinagkatiwalaan niya ng pangangasiwa sa bahagi ng pera. Si Kuya Kevin, na may ngiti ng ahas, ay nagsimula ng ilipat ang mga pondo nang hindi napapansin ni Demet. Pero hindi pa alam ni Demet iyon. Sa shelter, ginugol ni Eli ang mga gabi niya kasama ang ibang mga babae. Ibinahagi nila ang pinakamasamang kwento at magkakatulad na sakit. Ang isang babae ay may peklat sa noo. Ang isa naman ay hindi pa nakakapagsalita sa loob ng ilang linggo. Si Ate Tess ay nag-oorganisa ng mga talks, workshop, at safe spaces. Unti-unti, nagsimulang bumalik si Eli sa sarili niya. Natutunan niya ang kanyang mga karapatan at mga prosesong legal. Nalaman niya na kung mapapatunayan niyang siya ang bumili ng tiket, maaari niyang i-claim ang buong premyo. Pagkatapos, naalaala niya na sinulat niya ang pangalan niya sa lapis. Sa likod ng tiket. Dahil sa nakagawian isang detalye na maaaring magpabago ng lahat. Umiti si Ate Tess nang sabihin niya iyon, ang pangalan na nakasulat na iyon ay ang susi. Handa ka na bang lumaban? Opo. Kung gayon, gagawin natin ito ng tama. Walang drama. Walang emosyon. Gamit ang talino. Nagsulat si Eli ng liham para sa kanyang mga anak. Hindi pa niya sila makikita. Hindi iyon papayagan ni Demet. Pero gusto niyang malaman nila na hindi niya sila iniwan. Nagtagumpay si Ate Tess na maihatid dito sa pamamagitan ng isang kakampi sa kapitbahay. Isang babae na nagdusa din ng karahasan. At ngayon ay naging tahimik nilang taga-suporta. Umiyak si Tini nang mabasa ito. Inilagay ni Jojo ito sa ilalim ng kanyang unan. Nagsimula ring itayo ni Eli ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Hindi lang sa legal, kundi sa kalooban. Hindi na siya ang inapi na asawa. Siya ang babaeng pumili na itayo ang sarili mula sa abo. Nagsimula siyang magsulat sa isang notebook. Makipag-usap sa ibang mga babae. At gumaling. Isang gabi, pumasok si Ate Tess sa sala at binuksan ang Nasa balita si Demet, ang bagong mayaman. Ang nagpabago ng swerte. Ang negosyanteng cryptocurrency ngayon. Tinitigan ni Eli ng tahimik. Anong pakiramdam na makita siyang ganyan? Tanong ni Ate Tess. Parang pelikula ang lahat ng ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko gustong maging biktima. Gusto kong ako ang magsulat ng script. Inabot ni Ate Tess sa kanya ang isang sobre. Para sa iyo ito. Kopya ito ng reklamo na isasampa natin. Pero bago yun, may iba pa. Tiningnan siya ni Eli ng maingat. Ano? Isang journalist ang nagka-interes sa kaso mo. Gusto niyang ikwento ang istorya mo ng anonymous. Bilang bahagi ng isang kampanya sa karahasang ekonomikal.
Game ka ba? Nag-alinlangan si Eli. Pagkatapos, tumango siya. Hayaan nating malaman ng mundo. Dahil ang ginawa niya sa akin, ginawa niya rin sa hindi mabilang na iba pa. Nang gabing iyon, nangarap ulit si Eli. Pero hindi na siya nangarap na tumayo. Nakatayo na siya. Napanaginipan niyang tumatakbo siya. Na naghihintay ang kanyang mga anak sa isang bagong tahanan. At ang buhay, kahit malupit, ay maaari pa ring maging patas. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagising si Demet na malamig ang pawis. Pagkatapos ng isang bangungot, kung saan nawala ang lahat sa harap ng isang nagtatawanan na karamihan. Nagsisimula pa lang ang laro. At hindi niya pa alam iyon. Nagising si Demet na pawis na pawis. Ang mga kumot ay nakakapit sa katawan niya. May patuloy na tunog sa kanyang mga tainga. Napanaginipan niyang nakatayo siyang hubot-hubad sa gitna ng isang plaza. Na ang tiket ng loto ay natutunaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Sa paligid niya, isang karamihan ang tumatawa. Tumaturo at sumisigaw ng magnanakaw. Bigla siyang bumangon. Hindi tiningnan ang oras. At pumunta sa banyo. Ang salamin ay nagpakita ng pagod na mukha. May mga eye bags, mga bagong kulubot, at gulo-gulong hitsura, na hindi na niya maitago sa likod ng kanyang gupit. O mamahaling kolog. Nagwisik siya ng malamig na tubig sa mukha at bumalik sa kama. May isang babaeng tatoo sa lieg ang natutulog sa tabi niya. Hindi man lang niya maalala ang pangalan nito. Napakarami na niyang nakilala nitong mga linggo na nawalan na siya ng bilang. Ang pera ay nagpabago sa kanya na maging isang karikatura ng sarili niya. Mayroon siyang mga kotse, mamahaling relo, isang bagong bahay sa isang gated community. Kahit hindi pa niya natatapos bayaran ito. Pumirma siya ng mga kontrata nang hindi binabasa. Inirekomenda ng mga taong halos hindi niya kilala. Mga tao mula sa labas. Na biglang lumitaw ng may ngiti ng pating. At mga pangako na palagin ang kanyang kayamanan. Naniniwala siya sa kanila. Tinawag siyang inegosyante. Investor. At mumiti siya na parang bata na may bagong laruan. Lahat ay gustong mapalapit sa bagong milyonaryo. Kahit na walang sinuman ang tunay na gumagalang sa kanya. Ang kapatid niyang si Kuya Kevin ay isa sa mga unang nagpakita. Bumisita siya agad pagkarinig niya sa premyo. Sinabi niya kay Demet na masaya siya para sa kanya. Na sila ay iisang dugo. At laging alam niya na si Demet ay nakalaan para sa isang malaking bagay. Si Demet, nauhaw sa validation, ay naniwala sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Binigyan niya si Kuya Kevin ng kontrol sa bahagi ng pera. Pumirma sa power of attorney. At nagbukas ng mga overseas accounts sa pangalan ni Kuya Kevin. Nagpanggap si Kuya Kevin na isang financial expert. Sa totoo lang, siya ay isang walang prinsipyo at oportunista. Habang naglalaro si Demet bilang celebrity, dahan-dahang inililipat ni Kuya Kevin ang pera. Maliliit na transfer. Kunwari investments. Mga ghost accounts. Sa isa sa kanilang advisory sessions, sinabi ni Demet kay Kuya Kevin, naiisip kong bumili ng yacht. O baka magbukas ng nightclub. Isang malaking bagay para makita ng mga tao na hindi na ako ang dating ako. Tiningnan siya ni Kuya Kevin nang may nakakalitong ngiti. Na bahagi ng kanyang disgis. Kapatid. Kahit anong gusto mo. Pero una, siguraduhin muna nating ligtas ang pera mo. Ayaw mong matulad sa mga taong nanalo sa loto. At mas malala pa ang sitwasyon pagkatapos ng 2 taon. Tumawa si Demet nang walang pakialam. Hindi iyan mangyayari sa akin. Tumango lang si Kuya Kevin. Binibilang na kung ano ang magiging kanya. Samantala, sina Jojo at Tini ay nabubuhay. Nakulong sa pagitan ng pag-iwan at hinanakit. Dinala sila ni Demet sa bagong apartment.
Isang high-rise na may gymnasium at pool. Pero halos hindi niya sila pinapansin. Nangako siyang dadalhin sila sa Disney. Pero hindi niya binili ang mga tiket. Sumumpa siyang magkakaroon sila ng pinakamagandang laruan at damit. Pero ginamit lang niya sila para mag-post ng mga litrato na nagpapakita kung gaano siya kagaling bilang isang matagumpay na single father. Isang gabi, tinitigan siya ni Jojo mula sa sofa. Siya ay 11. Pero may pagod na mga mata ng isang matanda. Tay, bakit wala si inay dito kung siya ang bumili ng tiket? Nagten si Demet. Ang baso na hawak niya ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Lumingon siya ng may ngiti na hindi ngiti. Huwag mong ulitin iyan. Wala siyang kwenta. Umalis siya. Ayaw niya ng buhay na ito. Ayaw niyang lumaban para sa akin. Hindi totoo iyan. Sabi nang huwag mong ulitin iyan. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Tini. Niyakap siya ni Jojo. At ikinulong ni Demet ang sarili sa kanyang kwarto. Hindi niya kayang may mag-question sa kanyang bersyon ng mga pangyayari. Nakumbinsi niya ang sarili na nanalo siya ng pera sa tadhana. Nakarapat-dapat siya. At si Elay ay isang pasanin. Isang angkla na sa wakas ay naputol niya. Sa kabilang sulok ng lungsod, may hawak na papel si Elay. Ito ang acceptance letter para simulan ang prosesong legal. Tiningnan siya ni Ate Tess nang may pigil na pagmamalaki. Ngayon, gagawa ka ng unang hakbang. Hindi para maghiganti, kundi para sa katotohanan. Tumango si Elay. Hindi na siya nanginginig. Ang boses niya ay hindi na putol-putol. May nagbago sa kanyang tingin. Siya pa rin ang babae. Pero may ibang apoy sa kanyang mga mata. Samantala, nakipag-ugnayan si Ate Tess sa isang journalist na nagngangalang Monique, na nag-specialize sa karapatan ng kababaihan. Si Monique ay isa ring nakaligtas sa karahasang ekonomikal. Naging obsessed siya sa kaso ni Elay nang marinig niya ito. Hindi lang ito isang malakas na istorya. Ito ay isang X-ray ng libu-libong di nakikitang mga babae na hinubaran ng kanilang dignidad ng walang bakas. Hiningi ni Monique na ay interview siya. Pumayag si Elay. Sa kondisyon na hindi ibubunyag ang kanyang mukha at pangalan. Nagsimula ang documentary sa shelter na may mga testimonyal mula sa ibang mga babae. Ito ay isang time bomb. Isang salamin para sa lipunan. Ipinakita ito ni Monique bilang ang ninakaw na pera. Kung ang karahasan ay walang pasa. Ang kwento ni Elay ang naging sentro. Samantala, nagsimulang mapansin ni Demet na may kakaiba. Mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Mga mensahe na may nakakagambalang mga parirala. Isang gabi, nakita niya ang isang sulat kamay na tala sa pinto ng kanyang apartment na nagsasabing, magnanakaw. Ito ay krudo. Direktang paghamak. Pumasok siya sa apartment. Sinusuri ang lahat. Sumisigaw. At hinahampas ang mesa. Tiningnan siya ni Jojo mula sa pasilyo. Anong problema? Tay? Wala. Matulog ka na. Pero hindi nakatulog si Demet, hindi noong gabing iyon. O kinabukasan. Lumaki ang paranoia niya. Nagpakabit siya ng alarma. Hiningi niya kay Kuya Kevin na imbestigahan kung may nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Sinabi ni Kuya Kevin sa kanya na huwag mag-alala. Pero kinabukasan, ang pangunahing bank account ay nagpakita ng kakaibang paggalaw. Tumawag siya sa bangko. Wala siyang naintindihan. Sinabi nila sa kanya na may perang na-transfer sa isang international account. Sa pangalan ng isang kumpanyang hindi niya alam. Tinawagan niya si Kuya Kevin. Walang sumasagot. Si Elay naman. Nakatanggap ng mga mensahe ng suporta mula sa ibang mga babae na nakakita ng preview ng documentary. Mga babae mula sa mga slum area, opisina, at maliliit na bayan.
Sinabi nila sa kanya na naramdaman nilang sila ay kinakatawan. Na nagbigay iyon sa kanila ng lakas. Nagsimulang maramdaman ni Eli na ang kanyang istorya ay hindi na lang sa kanya. Ito ay bahagi ng isang mas malaking bagay. Kinumpirma ng lawyer na kinontak ni Ate Tess na kung mapapatunayan nilang si Eli ang bumili ng tiket, si Demet ay hindi lang mawawala ng pera, kundi haharap din sa kaso dahil sa misappropriation. Ang lahat ay nakasalalay sa isang ebidensya. Ang pangalan na nakasulat sa likod. Dinampot ni Ate Tess ang telepono at tinawagan ang notary na nag-verify ng tiket nang i-claim ito. Naaalala mo ba kung ang tiket ay may anumang inskripsyon? Hindi ko ito sinuri ng buo. Ang mga numero lang sa harap. Pero kung mayroon, dapat nakaimbak iyon sa archive. Kailangan mong tingnan. Urgent ito. Binaba ng notary ang telepono. Pagkaraan ng 2 araw, tumawag siya ulit. Nascan ang tiket sa magkabilang panig. May pangalan na halos nabura sa lapis. Nakasulat, Chantel Holloway 0817. Ngumiti si Ate Tess na parang nakakita ng bitak sa pader na semento. Tinakpan ni Eli ang bibig niya gamit ang kanyang mga kamay at umiyak ng tahimik. Totoo ito. May patunay siya. Ang pinakamahalagang patunay. Si Demet naman. Nakatanggap ng liham sa parehong linggo. Isang puting sobre na walang nakikitang return address. Sa loob ay isang judicial notice. Isang demanda para sa iligal na pag-angkin ng ari-arian. Ang dokumento ay may pangalan ni Eli sa malaking print. Ang iba ay naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Tumayo siya. Humihinga ng mabigat. Ikinulong niya ang sarili sa banyo at tumingin sa salamin. Ang parehong salamin kung saan ilang buwan lang ang nakalipas ay naramdaman niyang invincible siya. Ang mukha na iyon ay tila mukha ng isang talunan. Bago pa man magsimula ang laban, dinyal niya ang numero ni Kuya Kevin. Nagring ito ng 2 beses. Pagkatapos, may automatic recording na nagsabi, ang numerong tinawagan mo ay hindi umiiral. Tumawag siya sa financial institution. Sinabi nila sa kanya na kinuha ni Kuya Kevin ang lahat ng pera mula sa secondary account. 3 araw na ang nakakaraan. Naramdaman ni Demet na nanghihina ang kanyang mga binti. Sumandal siya sa sink. Pagkatapos, sumigaw siya ng may puwersa na nagpabagsak sa mga dingding. Sina Jojo at Tini ay natakot. Tumakbo si Tini sa kanyang kwarto. Tiningnan siya ni Jojo mula sa pinto ng banyo. Anong problema? Tay? Lumingon si Demet. Ang mga mata niya ay namumula. Wala. Ayos lang ang lahat. Tiningnan siya ni Jojo ng isa pang segundo. Pagkatapos, sinabi niya, hindi sumisigaw si inay ng ganyan. At umalis siya. Hindi natulog si Demet ng gabing iyon. Kinabukasan, sinuri niya ang bawat kontrata at tinawagan ang lahat. Walang sumagot. Ang kunwari investor ay nawala. Ang tattooed woman na si Trina ay wala na rin. Tapos na ang kanyang mga party. Nawala ang kanyang mga kaibigan. Bumalik ang mga nakakainsultong mensahe. Inihanda ni Eli ang kanyang pahayag. Ipinaliwanag ng lawyer ang bawat hakbang. Hindi lang nila hinahangad na mabawi ang pera. Gusto nilang magtakda ng legal na president. Ito ay isang laban na maaaring magpabago ng maraming buhay. Ang documentary ay ilalabas 1 linggo pagkatapos ng inisyal na pagdinig. Ang maskara ng tagumpay ay nagsisimula ng bumagsak. Hindi na kayang panindigan ni Demet ang kasinungalingan. At ang darating, hindi pa niya naiisip. Ang hustisya ay hindi laging dumarating ng may sirena. Minsan, dumarating ito ng tahimik. Saan yun ang papel? Sa pangalan ng isang babae na pinalayas. Iniaapila. At ngayon ay bumalik. Hindi para magmakaawa,
kundi para i-claim ang kung ano ang laging kanya. At ang unang suntok ay paparating na. Hindi lang bumalik si Eli. Bumalik siya ng may katotohanan na imposibleng burahin. Ang judicial notice ay sumabog sa kamay ni Demet na parang isang tahimik na bomba. Ang sobre ay puti. Walang dekorasyon. Pero sa loob, dinala nito ang isang banta na hindi kayang kontrolin ng lahat ng kanyang peking kapangyarihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang kanyang buong pangalan. Nakalimbag sa itim na ink. Demetrio Salazar. Idinemanda para sa misappropriation. Karahasang ekonomikal at emosyonal. Sa ibaba, ang nagpadala ay hindi isang ordinaryong law firm. Ito ang pangalan ng isang babae na binura niya sa kanyang buhay. Na parang isa lang siyang mansa. Elena Hilario. Sumigaw si Demet. Inihagis ang sobre sa dingding. Naglakad siya pabalik-balik na parang isang nakakulong na hayop. Tinawagan niya ang attorney na tumulong sa kanya na isara ang ilang shady contracts. Noong una siyang nagsimulang maglipat ng hindi deklaradong pera. Pero sa pagkakataong ito, ang boses sa kabilang linya ay tuyo. Malayo. Ibang league ito. Demet. Hindi ako nakikialam sa mga kaso na may karahasan. Lalo na kung may legal na patunay. Nagbabayad ako sa iyo. Ayusin mo ito. Hindi na. Patawad. Mag-isa ka. Binaba niya ang telepono. Ibinato ni Demet ang telepono sa sahig. Kung saan ito nabasag sa 3 piraso. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang bukas. Walang laman na mga kamay. Naramdaman niyang lumalabas ang lahat. Na ang bawat desisyon na ginawa niya mula nang hawakan ang sinumpaang tiket na iyon, ay nagpapalapit sa kanya sa kailaliman. Sa kabilang bahagi ng lungsod, hawak ni Eli ang kanyang deklarasyon. Ito ay isang simpleng papel. Pero ang bawat salitang nakasulat doon ay isang sugat na nagsasara. Sinamahan siya ni Ate Tess ng walang salita. Tulad ng karaniwan niyang ginagawa kapag ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa anumang talumpati. Sa labas, sa pasilyo ng courthouse, ilang journalist ang naghihintay sa simula ng isang pagdinig. Na-trending na sa social media. Ang documentary tungkol kay Eli ay sumabog. Ibinahagi ito sa mga grupo ng kababaihan, universidad, at alternative media. Libo-libo ang nag-comment. Umiyak. At naalala. Tinawag pa siya ng ilan na simbolo ng paglaban. Pero ayaw ni Eli na maging simbolo ng anuman. Gusto lang niya ng hustisya at ang kanyang mga anak. Naglakad siya sa silid ng may matatag na hakbang. Ang hukom. Isang lalaki na may neutral na ekspresyon at makapal na salamin. Ay maingat na tumingin sa kanya. Si Demet ay dumating 10 minuto na huli. Nakasuot ng lukot na suit at may namamagang mukha. May dala siyang bagong lawyer. Bata at kinakabahan. Nainupahan niya noong umagang iyon gamit ang natitira niyang kayamanan. Hindi binati ni Demet si Eli o sinuman. Ang tingin niya ay isang madilim na balon. Nanawagan ang hukom para sa katahimikan. Sisismulan natin ang preliminary hearing para sa kasong Hilario laban kay Salazar. Lahat ng partido ay naroroon. Magsimula na tayo. Tumayo si Eli. Hiniling ng hukom na magsalita siya. Huminga siya ng malalim at nang hindi itinaas ang boses. Nagsimula. Ang pangalan ko ay Elena Hilario. Ako ay isang ina. Isang babae. At isang survivor. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa tabi ng isang lalaki na nagpaniwala sa akin na wala akong halaga. Na ang lahat ng ginawa ko ay walang kabuluhan. Na ang trabaho ko ay hindi totoo. Na ang mga desisyon ko ay hindi mahalaga. Nang bilhin ko ang loto ticket na iyon, ginawa ko iyon nang nangangarap na bigyan ang mga anak ko ng mas magandang buhay. Hindi ko inisip na iyon ang magiging dahilan niya para sirain ako.
Hindi ko gusto ang pera niya. Hindi ako interesado rito. Gusto kong bumalik ang mga anak ko. Gusto kong harapin niya ang hustisya sa lahat ng tahimik niyang kinuha sa akin. Dahil ang karahasang ekonomikal ay karahasan din. Dahil maraming babae na tulad ko ang hinuhubaran ng lahat araw-araw. Nang walang nakikinig sa kanila. Huminto siya. Ang tingin niya ay nakatuon kay Demet. Na hindi tumingin sa kanya. Yumuko lang siya ng hindi komportable. Humigop si LA. Tinapos niya nang may parirala na nagpaalis ng sandata sa lahat ng nasa silid. Hindi ko kailanman gusto ang pera niya. Gusto ko lang malaman ng mga anak ko na ang kanilang ina ay hindi kailanman isang walang kwenta. Kundi isang malakas na babae na pumili na tumayo. Ang katahimikan ay ganap. Tumango ang hukom at ibinaling ang atensyon niya kay Demet. Salazar. Ikaw na ang magsalita. Tumayo si Demet. Ang boses niya ay tila pilit. Iyan ay kasinungalingan. Ginagamit niya ito para magmukha akong masama. Ako ang nanalo ng perang iyon. Hindi nga niya alam kung paano gumagana ang loto. Ako ang nag-claim ng tiket. Ginawa ko iyon ng legal. May patunay ka ba na ikaw ang bumili niyan? Wala. Pero siya rin naman. Tumayo ang lawyer ni LA. Sa pahintulot ng korte. Meron siya. Ipapakita namin ang mga scanned images ng orihinal na tiket. Nakaimbak ng lottery office. Kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan. Ni Elena Hilario sa lapis sa likod. May petsa bago ang drawing. Kinuha ng hukom ang mga dokumento. Maingat na sinuri ang mga ito. Ipinasa ang mga ito sa kanyang assistant. At pagkatapos ay tumingin kay Demet. Gusto mo bang sumagot? Iyan ay maaaring peke. Maaari niyang sinulat iyan pagkatapos. Ito ay isang bitag. Pinutol siya ng hukom. Nascan ito ng opisyal na entity bago mo i-claim ang premyo. Kinukumpirma iyan ng orihinal na file. Salazar. Ikaw ay nasa isang napakaseryosong sitwasyon. Inirerekomenda kong piliin mo ng maingat ang iyong mga salita. Umupo si Demet bigla. Siya ay maputla. Sa unang pagkakataon, ang kanyang talumpati ay nautal. Wala na siyang argumento. Galit na lang. Nagpatuloy ang pagdinig ng may mga testimonyal. Nagpatotoo si Ate Tess tungkol sa mga kondisyon. Kung paano dumating si Elay sa shelter. Pagkatapos, 2 kapitbahay ang nagsalita. Ang isa ay nagkwento na nasaksihan ang pag-aapi. Nang pinalayas siya ni Demet sa bahay ng may mga insulto. Ang isa naman ay nagkwento kung paano si Elay ang sumuporta sa bahay sa loob ng maraming taon. Habang si Demet ay nagtatrabaho sa mga proyekto na hindi natutupad. Pero ang hindi inaasahan ay dumating sa huli. Tinawag ng hukom ang isang huling saksi. Wala ang pangalan niya sa inisyal na mga dokumento. Inirekomenda siya ng depensa ni Elay noong umagang iyon. Nang pumasok siya sa silid, tumayo si Demet na parang nakakita ng multo. Siya si Trina. Isa sa kanyang mga mistress. Ang parehong babaeng nag-post ng mga litrato kasama siya online. Ang tinawag niya na tunay na Reynaki ng kanyang buhay. Tiningnan siya ni Elay ng may halo ng pagtataka at kalungkutan. Lumapit si Trina sa stand. Iba ang hitsura niya. Wala siyang makeup. Simple lang ang suot niya. Ang tingin niya ay walang gana. Hiniling ng hukom na magsalita siya. Nakilala ko si Emmy. Salazar 5 buwan na ang nakalipas. Nagsimula kami ng isang relasyon. Hindi ko alam na may kasangkot na mga anak. Lalo na napinalayas niya ang kanyang asawa sa kanyang tahanan. Nalaman ko sa social media. Sa una, itinanggi niya ito. Pero pagkatapos, nang magsimula siyang maubusan ng pera, nagbago ang ugali niya. Naging agresibo siya. Isang araw,
Nag-away kami tungkol sa isang mensahe na natanggap ko. Itinulak niya ako sa dingding. Nag-iwan ito ng pasa. Hindi ako nag-file ng ulat. Natakot ako. Pero nang makita ko ang documentary tungkol kay Eli, alam kong kailangan kong pumunta rito. Tumayo si Demet mula sa kanyang silya. Kasinungalingan. Hindi iyan nangyari. Hinampas ng hukom ang gavel. Katahimikan sa korte. Nagpatuloy si Trina. Mayroon akong mga recorded messages. Audio. Kung saan tinatawanan niya siya. Ang kanyang mga anak. Kung saan sinasabi niya na kung maaari lang niyang paalisin siya. Gagawin niya. Ibinigay ko na ang mga iyon sa prosecutor's office. Nasa kamay na nila. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid at nagtinginan. Nanawagan ang hukom para sa kaayusan. Si Demet ay maputla. Nanginginig. Ang kanyang bagong lawyer ay yumuko. Alam na talo na ang kaso. Hindi gumiti si Eli. Hindi siya naramdaman ng paghihiganti. Kundi kalungkutan lang para sa lahat. Para sa nawawalang oras. Para sa mga bata na nahuli sa gitna. Para sa pinsala na walang sinuman ang makakabura. Natapos ang pagdinig ng may paunang ruling. Kinilala ng hukom ang pangalan ni Eli sa tiket. Bilang sapat na patunay para simulan ang proseso ng pagbawi ng pera. At sinuspinde ang access ni Demet sa mga link accounts. Bukod pa rito, binigyan niya si Eli ng pansamantalang custody ng mga bata. Hanggang sa maresolba ang buong paglilitis. Hindi maaaring lumapit o makipag-ugnayan si Demet kay Eli sa anumang paraan. Nang umalis si Eli sa courthouse, isang maliit na karamihan ang naghihintay sa kanya. Mga ordinaryong tao. Mga babaeng may mga karatula. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba ay pumapalakpak. Hindi sila mga fans. Sila ay mga survivor. Lumapit sa kanya ang isang babae. Salamat sa hindi pagsuko. Sa pagsasalita. Hinawakan ni Eli ang kamay niya. Hindi ako nagsasalita para sa sarili ko. Nagsasalita ako para sa ating lahat. Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang matulog sa kanyang silid sa shelter, nakatanggap siya ng isang text. Mula iyon kay Jojo. Sabi lang, nakita kita sa Tsi. Mahal kita. Nay. Idinikit ni Eli ang telepono sa kanyang dibdib at ipinikit ang mga mata. Wala siyang lahat. Pero mayroon siyang pinakamahalaga. Ang simula ng isang bagong bagay. Isang katotohanan na walang sinuman ang makakabura. At sa pagkakataong ito, hindi na siya pipigilan ng katahimikan. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng banayad na simoy ng hangin. Na para bang nagdesisyon ang hangin na maging mabait sa kanya. Nagising siya bago ang iba. Naglakad ng walang sapatos sa pasilyo ng shelter. At huminto sa harap ng maliit na salamin sa kusina. Hindi na siya ang parehong babae na dumating ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi na siya natatakot sa kanyang refleksyon. Hindi na siya naghahanap ng mga depekto o nagtatago sa kanyang mga iniisip. Ngayon, naghahanap siya ng motibasyon, mga dahilan, at ang pinakamahalaga, isang plano. Ang trial ay ginanap sa isang mas mataas na korte. Hindi na ito isang preliminary hearing. Ngayon, kailangang maglabas ng pinal na ruling ang hustisya. Dumating si Demet na nakasuot ng inupahan na suit. May malalim na airbags. At muli, nag-iisa. Walang sumama sa kanya. Ang kanyang bagong lawyer ay wala na ring sigasig tulad ng dati. Wala nang posibleng depensa. Ang ebidensya ay napakalaki. Ang mga testimonyal ay marami. At ang kanyang imahe sa publiko ay wasak. Ang documentary ay patuloy na nag-circulate online. Naging simbolo ng paglaban. Ibinahagi ito ng mga asosasyon ng kababaihan. Mga lawyer. Mga hukom. At daan-daang tao na hindi pa nakakarinig tungkol kay Eli. Pero ngayon ay nakikilala na siya sa kalye.
Sa loob ng courtroom, tensyonado ang kapaligiran. Nakaupo si Eli sa unang hilera. Kasama si Ate Tess sa tabi niya. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at may hawak na simpleng folder. Wala siyang alahas. Wala siyang makeup. Hindi niya kailangan ng mga palamuti para ipakita kung sino siya. Ang kanyang presensya ang nagsalita para sa kanya. Sinuri ng hukom ang bawat detalye. Ang tiket na nakarehistro sa pangalan niya. Ang scan proof. Ang mga financial movement ni Demet. Ang testimony ni Trina. Ang mga audio na isinumite. Ang mga pampublikong pag-aapi. Ang pag-iwan sa kanyang mga anak. Lahat ay nakadokumento. Nagpaos ang hukom bago basahin ang verdict. Na para bang kailangan ding maghanda ang hangin. Batay sa ebidensya na ipinakita at sa mga testimonya na nakalap. Itinatakda ng korte na si Amy Demetrio Salazar ay nagkasala ng misappropriation, mapanlinlang na pag-ugali, at karahasang ekonomikal at emosyonal kay Ms. Elena Hilario. Inuutusan siyang magbayad ng compensatory fine na nagkakahalaga ng $1,000,000. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay frozen. At inuutusan ang agarang pagkuha ng ari-arian na matatagpuan sa gated community ng Lakes at Willow Creek. Bukod pa rito, itinatatag ang isang restraining order na nagbabawal sa defendant na lumapit kay Ms. Hilario o sa kanyang mga anak sa loob ng minimum na 300 yards. Sa loob ng 5 taon. Walang sinabi si Demet. Yumuko lang siya. Ang tunog ng verdict ay bumagsak na parang isang mabigat na gavel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagprotesta. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa kaibuturan niya, alam niyang nagsimula ito. Noong araw na itinapon niya si Eli sa kalye na parang basura. Iyon ang simula ng katapusan. Umalis si Eli sa courthouse ng tahimik. Ilang media outlet ang naghihintay sa kanya. Hindi siya nagsalita sa mga kamera, kundi sa isang maliit na batang babae lang na lumapit sa kanya nang nahihiya. May hawak na drawing. Ang papel ay nagpakita ng isang babae na may kapa. Napapalibutan ng mga puso. Tinanggap ito ni Eli nang mailuha sa mata. Salamat. Sabi niya. Para sa akin ba ito? Opo. Sabi ng mama ko. Napakatapang mo daw. Lumuhod si Eli at niyakap siya. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Ipinikit lang niya ang mga mata at hinayaan ang sarili na damhin ang sandali. Ang balita ng ruling ay kumalat sa pambansang media. Sa loob ng ilang oras, ang kwento ni Eli ay hindi na lang isang kaso ng karahasan. At naging isang social phenomenon. Dumagsa ang mga request para sa interview at mga imbitasyon. Pero ayaw ni Eli ng mga kamera o mga sensationalist show. Gusto niya ng isang bagay na totoo. Isang bagay na magtatagal kaysa sa ilang segundo ng kasikatan. Sa suporta ni Ate Tess. At bahagi ng perang nabawi niya pagkatapos ng trial. Itinatag niya ang isang organisasyon na tinawag na Liwanag Foundation. Isang espasyo para sa mga survivor ng karahasang ekonomikal at emosyonal. Ang layunin ay magbigay ng shelter, legal na patnubay, psychological support, at higit sa lahat, isang tunay na network na gumagana. Lampas sa magagandang talumpati. Siya mismo ang nagturo ng unang workshop. Ito ay isang maliit na silid na may recycled chairs at tasa ng mainit na kape. Sa harap niya, 8 babae ang tahimik na nakinig. Lahat ay may iba't ibang kwento. Lahat ay may parehong tingin sa kanilang mga mata. Umupo si Eli at nagsimulang magsalita. Nang walang notes, walang inihanda na talumpati. Sa mahabang panahon, naisip ko na hindi ako sapat. Na kung mananahimik ako, magbabago siya. Na kung magtitiis ako, kung magiging mabait ako, kung isasakripisyo ko ang lahat, magiging maayos ang lahat.
Nagkamali ako. Minsan, ang katahimikan ay hindi ka ililigtas. Minsan, ang katahimikan ay papatay sa iyo. Pero natuto ako ng isang mahalagang bagay. Hindi tayo ang mga peklat na iniwan ng iba sa atin. Tayo ang mga kamay na sumusulat ng isang bagong istorya ngayon. At ang istoryang iyon ay nagsisimula sa desisyon na huwag mabuhay sa takot. Ang isang babae ay napaiyak. Ang isa naman ay kinuyom ang kanyang kamao. Naintindihan ni Eli sa sandaling iyon na natagpuan niya ang kanyang lugar. Hindi bilang biktima. Hindi bilang bayani. Kundi bilang isang tulay. Si Demet, samantala, ay nakatira sa isang inupahan na silid sa likod ng isang hardware store. Wala siyang kotse. Wala siyang kaibigan. Wala siyang pera. Nawala si Kuya Kevin. Kinuha niya ang lahat ng natitira sa mga accounts. At hindi man lang nag-abalang mag-iwan ng nota. Sinubukan ni Demet na makipag-ugnayan sa kanya ng ilang beses. Pero ang numero ay out of service. Ang kanyang mga mensahe ay hindi pinansin. Walang sinuman sa pamilya ang gustong makipag-usap sa kanya. Siya ay nag-iisa. At ngayon, nang walang kanyang mga maskara, hinarap niya ang sarili niya. At hindi niya gusto ang nakita niya. Naghahanap siya ng trabaho. Pero walang kumukuha sa kanya. Ang mukha niya ay online. Nakaugnay sa mga iskandalo. Kahit ang mga babae na nakapaligid sa kanya noon ay block na siya ngayon. Si Trina ay lumabas sa publiko para ikwento ang kanyang istorya. Tinawag siyang abuser. Scammer. Bumaha ng mga insulto sa kanya sa social media. Nabuhay siya sa takot na lumabas. Takot na makilala. At takot pa nga sa sarili niya. Isang gabi. Lasing. Nag-record siya ng video sa kanyang cellphone. Hinihigaan ako ng mga tao. Hindi niyo alam kung paano mamuhay kasama siya. Nagdusa rin ako. May karapatan akong maging masaya. Pero nang tiningnan niya ang sarili niya sa screen, hindi niya nakilala ang sarili niya. Kahit siya, hindi naniwala sa kanyang mga salita. Isinara niya ang telepono at umiyak. Sa unang pagkakataon nang hindi sumisigaw. Tahimik lang. Sina Jojo at Tini ay nakatira na kay Eli. Ang muling pagkikita ay intimate. Puno ng pigil na emosyon. Niyakap siya ni Jojo sa loob ng 5 minuto nang hindi bumibitaw. Si Tini ay patuloy na nagsasalita. Na para bang kinimkim niya ang lahat sa loob. Nakinig si Eli sa kanila. Hinalikan sila. Ginawan sila ng mainit na tsokolate. At nangako sa kanila ng isang bagay na kaya niyang tuparin. Hindi na tayo kailanman mabubuhay sa takot. Sa bahagi ng pera, umupa siya ng isang maliit. Komportableng bahay. Puting dingding. Mga halaman sa porch. Isang kusina na amoy tahanan. May bisikleta si Jojo. Si Tini ay nagpinta ng sarili niyang mga larawan. Wala silang luho. Pero mayroon silang kapayapaan. At iyon ay bago. Patuloy si Ate Tess na sumuporta sa kanya sa lahat. Naging magkapatid sila sa layunin. Ang paglalakbay. Ang sakit. At ang laban. May mga proyekto. Mga plano sa pagpapalawak. At mga collaboration sa ibang mga organisasyon. Si Eli ay hindi na lang isang viral story. Siya ay isang babaeng nagbago. Isang gabi. Habang nagliligpit siya ng mga libro sa library ng foundation. Pumasok si Jojo sa silid. May boses na siya ng isang teenager. Kapansin-pansin ang pagbabago. Pero mayroon pa rin siyang malalim na tingin. Nakasing tulad ng sa kanyang ina. Nay, pwede ba akong magtanong? Naman. Masaya ka ba? Tumigil si Eli. Naisip niya ang lahat ng nangyari. Ang mga gabing walang tulog. Ang mga insulto. Ang trial. Ang mga babaeng niyakap niya. Ang kanyang mga anak na lumalaki ng walang takot.
Hindi siya sumagot. Hindi ako masaya. Ako ay nasa kapayapaan. Na mas mahusay kaysa sa kaligayahan. Dahil ang kapayapaan ay isang bagay na walang sinuman ang makakakuha sa iyo. Ngumiti si Jojo. Wala na siyang sinabing iba. Lumapit siya at niyakap siya ng mahigpit. Samantala, sa kanyang silid, nanood si Demet ng isang bahagi ng event online. Nakita niya ito nang hindi sinasadya. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinapanood si Eli sa entablado. Maliwanag. Pinalakpakan. Sa kanyang mukha. Wala nang galit. Kawalan na lang. Isinara niya ang telepono at umupo ng tahimik. Naalala niya ang mga oras na sinabi niya kay Eli na wala siyang kwenta. Na walang sinuman ang makikinig sa kanya. Na siya ay nag-iisa. At ngayon, siya ang nag-iisa. Hindi kinuha ng buhay ang lahat sa kanya bilang parusa. Kinuha ito para ipakita sa kanya na ang isang bahay ay hindi maaaring itayo sa pundasyon ng paghamak. Si Eli bumalik sa bahay ng gabing iyon. Ginawa niya ang paboritong dessert ni Tini. Tinulungan niya si Jojo sa isang school project. Pagkatapos, umupo siya sa porch na may kumot sa binti at isang tasa ng tsaa. Puno ang buwan. Mahinahon ang hangin. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala siyang naramdaman na takot. Walang pagkabalisa. At walang pagkakasala. Pasasalamat lang. Dahil sa huli, kapag kinukuha ng buhay ang lahat sa iyo, binibigyan ka rin ito ng pagkakataon na magtayo muli mula sa katotohanan. At ang katotohanan na iyon, kahit masakit, ay laging magpapalaya sa iyo. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang bayan ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Huwag kalimutang ibahagi ang mensahe. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman maaaring manakaw. Laban.